Nagsalita na si former Speaker Martin Romualdez at ayon sa kanya, marami po siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon at sa nakaraang Duterte administration. Ang tanong, ano-ano kaya ang mga nalalaman ni former Speaker Martin Romualdez? Kasi meron pa ba tayong dapat malaman bukod po doon sa pangalan na kanya pong mga tinumbok? Tinumbok niya po ang mga pangalang dating Senate President Chis Escudero, former Congressman Saldico, at even ito pong si Congressman Toby Chanco. Madadamay kaya rito si Pangulong Bongbong Marcos, mga tol? Kaya mukhang magkakaroon talaga ng matinding balitaktakan dito sa harapan po ng publiko. Hindi lamang po sa korte kung sakasakali man na umabot po sa korte. Ito pong kinakaharap na problema ngayon ni former Speaker Martin Romualdez. At kapag nangyari po yan, tayo pong mga PBBM supporter at mga loyalista masusubok kung kanino po talaga tayo kakampi. Sa tama po ba o dapat? Sa ngayon, ayoko pong husgahan si Congressman Martin Romualdez. Nananatili po ang aking suporta sa kanya bagamat medyo critical po ako sa ngayon sapagkat sa mga usaping korupsyon at paghahanap ng pananagutan, doon lang po ako lalagay sa tama at dapat. Ako po naninindigan sa aking paniniwala, walang sino man ang makakapagdikta sa akin kung ano ang dapat kong gawin dito sa aking programa, kung sino ang dapat kong questionin at kung sino ang aking dapat suportahan. Kung kayo naniniwala sa inyong mga pinaniniwalaang balita o mga impormasyon na nakakalap, karapatan nyo yan. Same way din sa akin. Karapatan ko kung ano po ang aking dapat sabihin as long as ito po ay pinapahintulutan ng ating batas. Bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 22, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang i-like at i-share nyo na rin po sana ito pong ating live streaming. Balik po tayo dito po sa balitang ating pong tatalakayin. Mainit po talaga ang usapin ngayon, kaugnay po ng flood control project anomalies. And finally, nagsalita na po itong si Congressman Martin Romualdez sa mahigit 11 minuto na kanyang pahayag kahapon. Tinumbok niya ang mga pangalang Chis Escudero, Saldico, at Toby Chanco. Pero ako po'y nag-aalala sa kanyang tinuran na marami daw po siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon at sa nakaraang administrasyon. Ano po ang ibig sabihin niyan? Spekulasyon ang mga nangyayari, pero pakinggan muna natin ang mga balita kaugnay po nito, mga tol. Biiniran ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng issue ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumanggayang pinangalanan sina Saldico at Senator Chis Escudero. Gate Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Mariel Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Boji D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot na ni Ombudsman Boying Remulla. By the way, April 20 to May 4,
yung requested travel clearance ni Congressman Martin Romualdez. April 22 po ngayon, hindi pa naman po nakakalabas ng bansa si Romualdez at may mga spekulasyon na pinigilan po iyan. Although sinasabi na hindi sapat yung kasalukuyang hawak ng ating ombudsman or ng Department of Justice na lookout bulletin para po pigilan ang karapatan po nitong si Martin Romualdez to travel. Pero dahil nga po lookout bulletin po yon, may mga requirements daw po iyon na dapat munang i-comply at yun daw po yung naging dahilan para pansamantalang maantala. At yung pagkakaantala po na yan, yun naman ang naging dahilan para po ang ombudsman ay humiling ng precautionary departure order sa Sandigan Bayan. In particular, puntahan po natin ito pong balita kung saan mismo nagbigay ng pahayag, yung kumpletong pahayag regarding that, nito pong si Ombudsman Boying Remulla. Pakinggan po natin ang naging press conference niya kahapon. Sir, baka meron na po kayong update about the blood control cases? There have been many things happening in the past few days. Ayan, kahapon po yan ang press conference ni Ombudsman Boying Remulla at sa mga nagtatanong bakit hindi kasama si Chis Escudero. Actually, kung napanood po ninyo ng buo, ito pong press conference ni Remulla, mukhang medyo na-advance nga lang dito kay Congressman Martin Romualdez, pero darating din daw po pagdating kay Chis Escudero. Kaya sa mga nagtatanggol kay former Speaker Martin Romualdez, alam naman natin kung sino yung mga naka-aligned na vlogger sa kanila, di ba? Makikita nyo naman yan sa mga posting nila. Particular, yung post ni Kaki Rocky. Sandali lamang hindi ako nagtataka ako, may problema yata ang Facebook ngayon. Lipat nga tayo sa personal profile ko. Punta tayo dito. No. Nagtatanong si Kaki Rocky kay Ombudsman Boying Remulla. No? Sabi niya po dito, former Speaker Romualdez formally sought travel authority from the sitting Speaker of the House and Secretary General of the House. He informed the Office of the Ombudsman. He followed protocol. And he is attacked for it. By following the rules, he is characterized as a flight risk. A man with no evidence against him from any investigation is now vilified by government agencies he supports. Remulla once said, "The investigations will follow where the evidence will lead them." If that's the case, then why did his office file a case against former Speaker Romualdez where there is no evidence while overlooking Chis was an overwhelming amount of evidence against him? Dalawang punto ang dapat nating tingnan sa observation ni Kaki Rocky. Unang-una, bagamat sinusuportahan ko si former Speaker Martin Romualdez, I do believe na kung merong isinampang reklamo ang ombudsman, hindi pwedeng walang ebidensya. Ayoko pong bulagin ang sarili ko dahil po sa pagsuporta na yan. In fact, ang Office of the Speaker, during the time na yan ay pinamumunuan ni Martin Romualdez, nakatulong personally sa akin. Pero hindi ko yan tatanawin na utang na loob at magbubulag-bulagan ako. Utang na loob ko yan sa taong bayan dahil after all, pera din naman natin yung itinulong sa akin at sa aking asawa. It comes from the budget of the Office of the Speaker through guarantee letter. Walang personal na perang nakarating sa akin pagdating dyan. But going back dito po sa issue, kung merong sinasabing kaso ang ombudsman, hindi pwedeng wala po itong sinasandigang ebidensya. Ngayon ang tanong, those evidence that might be used kay Congressman Martin Romualdez can hold him fully accountable or yung tinatawag na guilty beyond reasonable doubt, malalaman po natin yan
sa mga darating na panahon. Pero syempre, ang nagiging issue kasi parang pagdating kay former Senate President Chis Escudero na lumalabas dito sa post ni Kaki Rocky ay parang binabaliwala lamang po ng Office of the Ombudsman. Hindi rin po yan totoo sapagkat manggagaling mismo dito kay Ombudsman Boying Remulla na darating din ang tamang panahon dito kay Senator Chis Escudero. And gumugulong na po yan sa Office of the Ombudsman. Ngayon, nagtataka lang din ako bakit ang bilis nga ng proseso bigla kay Speaker Martin Romualdez samantala ang bagal dito kay Chis Escudero. Mga lehitimong katanungan na dapat masagot ng ating gobyerno. Pero wag tayong magbubulag-bulagan na porkit sumusuporta tayo dito sa isang tao ay hindi na kagad natin hahanapan ng pananagutan. Magandang pagkakataon ito kay Speaker Martin Romualdez na masagot sa legal na forum yung mga akusasyon laban sa kanya. Kaya yung pagpapili no ng sitwasyon na dapat si Chis Escudero lamang ang makasuhan at walang ebidensya laban kay former Speaker Martin Romualdez, I will not agree on that notion, mga tol. Pasensya na kayo kung kayo'y masasaktan sa mga sinasabi ko. Lagi akong naninindigan dito sa ating programa na kung ano ang tama at dapat doon tayo. Even ang ating beloved President, kapag ka ito po'y nasangkot at talagang merong matibay na ebidensya laban sa kanya na sa huli, magdidiin sa kanya, tatanggalin ko po itong picture ko sa likod. Kasi hindi po katanggap-tanggap sa akin ang isang tiwaling gobyerno, ang isang tiwaling public official. Pero naniniwala ako in the meantime, lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na walang kasalanan si PBBM dito. At itong si Congressman Martin Romualdez, ibinibigay ko pa rin po sa kanya ang aking tiwala. After all, the law says, meron siyang karapatan to be presumed innocent until proven otherwise. Diba mga tol? Pero, wag nating pigilan. Nandito na tayo eh. Pare-pares tayong sumusuporta sa gobyerno. Bahagi ng gobyerno ang ehekutibo na ngayon tinuturo ni Congressman Martin Romualdez. Ayon sa kanya, marami siyang alam. Kaya gusto kong malaman kung ano yung mga nalalaman na yan ni Congressman Martin Romualdez. Ang tanong ko nga sa post ko, bakit ngayon lang? Kung kailan nagigipit si Congressman Martin Romualdez. May mga nagtatanggol sa kanya, mga nakapwa po natin PBBM supporter at mga loyalista. Sinasabi ng mga nagtatanggol sa kanya, wala daw siyang kakayahan. Hindi po katwiran ang walang kakayahan. Si Trillanes, for example, di naman natin kaanib sa ating politikang na paniniwala. May kakayahan ba? Pero lumalaban sa korupsyon. Yung dating kakampi ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga, may kakayahan ba? Pero lumalaban sa korupsyon. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa, si Ramil Madriaga naiipit ngayon. Si dating Senador Trillanes, matagal nang iniipit pero lumalaban. Saan tayo lalagay? Dapat sa katotohanan. Pakinggan natin si Ombudsman Boying Remulla rito. We're waiting for the AMLAC, the AMS, and the AMC to file this order on Martin Romualdez. We already endorsed a complaint. Ito, may sagot dito ha. May sagot dito ang kampo ni Congressman Martin Romualdez. Mamaya mapapakinggan po ninyo sa balita. Pero pahapyaw na, wala pa daw po silang nare-receive na anumang hakbang kaugnay ng pagpapapreeze dito po sa mga assets ni Congressman Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, and the Romualdez case to start rolling. And the first case will be about money laundering. Ayun ang hinihintay namin na matagal natin hinihintay na magsimula na ang paglakas ng mga kaso ito dahil na ganito. So, well, Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that we are more under investigation, we did not respond favorably to the request of PBL. Yan. Because, ano yan eh, kakaroon na naman ng
haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sabi ang sasana naman, dito na siya magpa-check up. Kasi naman, nagagaling. Yon ang punto ni Ombudsman Boyong Remulla, no? Ayaw niyang magkaroon ng haka-haka. Pero hindi kasi pwede para sa akin naman in defense kay former Speaker Martin Romualdez, hindi mo pwede Ombudsman Boyong Remulla ibangga sa isang constitutional right to travel ang mga haka-haka. Nasa sa inyo po ang burden para patunayan na talagang flight risk ito pong si Congressman Martin Romualdez. And ganun nga yung ginawa nila. After all, kahapon, di ko lang nailagay dito sa ating presentation, may request po ang Office of the Ombudsman for precautionary hold departure order. Meaning, kapag ito po ay inaprobahan ng Sandigan Bayan, hindi na talaga makakalabas ng bansa itong si Congressman Martin Romualdez. Pero tandaan natin, nandito pa rin po sa loob ng bansa si Congressman Romualdez. Hindi pa po siya nakakalabas. Balikan po natin muli ito pong balita. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sabi ang sana naman, dito lang siya magpa-check up. Giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahaponan, inanunsyo ng Ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung Napansin ko lang, medyo personal ito mga tol. And concerned din ako, kasi sabi ko nga sa inyo, until proven na may kasalanan si Romualdez, maaari tayong tawaging Martinico, ayon kay Mike Cervera. Kasi ayon kay Mike Cervera, tayo daw pong mga sumusuporta kay Congressman Martin Romualdez. Not necessarily nagtatanggol ako sa kanya, no? Kita niyo naman yung mga vlog ko po dito, pero maraming mga vlogger na naka-aligned sa kanya na talagang consistent sa pagtatanggol sa kanya. Ang tawag po sa atin, Martinico ni Mike Cervera. Nakita ko lang po sa FB page po niya. Pero going back doon sa personal na observation ko, baka may problema talaga sa kalusugan itong si Congressman Martin Romualdez kasi bigla po talaga ang pagpayat niya. Nakikita po ninyo yung itsura ngayon ni Congressman Martin Romualdez kumpara doon po sa panahon na speaker siya, no? Malusog po ang pangangatawan niya doon at kung titingnan natin, parang halos kalahati ang ipinayat po niya. Coincident lang po ba ito na siya po'y umalis bilang speaker at namayat o dahil na rin po sa marahil sa mga iniisip na problema? Pero kung wala namang kasalanan si Congressman Martin Romualdez, dapat relax lang siya, chill, di ba? Ganun lang naman yun, mga tol. Kung wala kang kasalanan, parang si Leila de Lima. No? Nababanggit ko ang mga dilaw na politiko kasi sila po yung pinaka-best example sa kasaysayan ngayon na walang kasalanan, partikular itong si Leila de Lima. Sinampahan ng kasong kriminal ng Duterte administration, 3 po iyon, at siya po ay inakwit ng korte. Kaya hindi dapat alalahanin ni Congressman Martin Romualdez kung sa paniniwala niya wala talaga siyang kasalanan. Nakakaapekto tuloy sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Tingnan niyo po yung ipinayat ni Congressman Romualdez. At ngayon dahil nga po diyan, hinihiling niya na magpa-check up sa Singapore. O balik po tayo dito po sa balita. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng Ombudsman na precaution, Alam niyo mga tol, totoo na stress no? Pero kung stress ang pag-uusapan, baka si Chis Escudero di namamayat. Di ba?
Kung tutusin, mas stressful ang situation sa aking pananaw ni Chis Escudero dahil sabi nga ni Kaki Rocky, overwhelming ang ebidensya laban sa kanya. No? Napakarami daw pong ebidensya laban kay Chis Escudero. Pero tingnan niyo yung pangangatawan ni Chis Escudero. Kaya tingin ko, hindi lang yan dahil sa stress, hindi lang dahil sa kinakaharap na kaso. Baka meron talagang problemang pangkalusugan si Congressman Martin Romualdez na kinakailangan talaga ng appropriate medical attention. Kaya babalik po ako dun sa sinabi ko kanina, para po kay Ombudsman Boyeng Remulla, hindi po pwede yung haka-haka na ibabangga po ninyo sa karapatan to travel nitong si Martin Romualdez. Nalilito na kayo sa posisyon ko, no, mga tol? No? Nalilito na ba kayo? Kasi pinagtatanggol ko si Ombudsman Boyeng Remulla sa ginagawa niya. Tapos ngayon, kinikriticize ko naman siya sa kanyang komento na haka-haka. Nagtatanong ako kay Congressman Romualdez. Tapos pinagtatanggol ko pa rin siya kahit paano sa pagkakataong ito. Kasi sa akin mga tol, pumoposisyon ako dito kung ano ang tama at dapat. Ang tama, papanagutin ang lahat ng may mga kasalanan. Ang dapat, ito ay naaayon sa ating batas. Hindi pa pwedeng shortcut method. Hindi pa pwedeng itutuwid mo ang mali sa isa pang pagkakamali. May kasabihan nga, the end does not justify the means. Kahit gaano kaganda ang hinahangad mo sa huli, kung ang kaparaanan mo sa una ay mali, mali pa rin po ito. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez, pero muli niya yang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins. Dito kinakabahan ako sa tinutumbok ni former Speaker Martin Romualdez. Not in a sense na kung idadamay niya si Pangulong Bongbong Marcos, may kasalanan si PBBM. Ang punto ko lamang, sana hindi na dumating sa punto na damay-damay na lahat kahit wala namang kasalanan yung tao. No? Kung ano man yung nalalaman dito ni Congressman Martin Romualdez, total, dinala niya na rin naman sa harapan ng publiko, ituloy-tuloy niya na. Para lahat tayo, i-trial na sa ating Court of Public Opinion ang mga babanggitin niya. Total, ganun na yung nangyayari. Congressman Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez is being tried, no, sa Court of Public Opinions. Nangunguna dyan ang mga tatanga-tangang Duterte supporters. At maisingit ko lang kung paano ginagawang tanga ng tatanga sa mga Duterte supporters yung mga DDS. Ganito ang kanilang sistema. Nakita ko lamang po ito sa post ng isa na namang dilawan na si Wilfredo Garrido, no? Pero shinare ko na rin yung mismong post niya mula sa isang page ng DDS. Ganito tinatanga, no? Pag kayo mga tol sinabihan ng ganito, unang-una, huwag manonood sa mainstream media. Mag-ingat po kayo sa mga vlogger na yon. Kasi wala pong vlogger ang hindi po nanonood sa mainstream media. Kami pwedeng manood. Tapos, yung mga supporter nila, hindi pa pwedeng manood. Anong katangahan yun? Basahin ko po kung paano tinatanga ng tatanga sa mga DDS. Ito yung kanilang marching order mula sa DDS Sara All Confederation. Advisory to all Duterte diehard supporters. To all true green DDS, please obey this advisory. Number 1, do not watch impeachment proceedings against BP Sara. Tingnan ninyo kung paano nila itinatago kung ano man yung paghahanap ng pananagutan. Hindi mo papanoorin ng taong bayan? Porket DDS, hindi mo dapat panoorin yan. Paano mo malalaman kung totoo o hindi totoo ang mga akusasyon kay Sara Duterte? Mamaya, meron tayong special coverage dyan. Alas 9:45 ng umaga or mas mapaaga pa, magsisimula tayo. Ikalawa,
Do not watch mainstream media. Uulitin ko sa inyo mga tol. Kapag ka nakarinig kayo ng mga ganitong kataga sa sino mang vlogger, whether sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno o Duterte supporter, mag-ingat kayo. Kasi sinungaling po yun. Walang vlogger, kasama po ako dyan, walang vlogger ang hindi po nanonood sa mainstream media. Kahit yung babanggitin nila rito, na si Banat Bay, nanonood dyan sa mainstream media. Kaya nga sila nakakapag-react eh. Kaya sila nagpapakalat ng kasinungalingan. Dahil kinokontra nila yung sinasabi sa balita. Ikatlo, do not read mainstream newspaper. Tingnan nyo ang utak ng mga ito. Talagang gusto talagang itago kung ano man yung mga nangyayari sa ating lipunan. Block all social media pages of mainstream media. If in doubt, consult only DDS personalities like Banat Bay, Sasasot, Doreen Badoy, Maharlika, Harry Roque, etc. Wow! Ano yon? Monopoly of information? Mga tanga ba kayong mga DDS kayo? Para maniwala kayo dito? Wala ba kayong sariling pag-iisip para sumuri kung ano yung mga impormasyon na nababasa at napapanood ninyo? At kailangan kung ano lamang yung sasabihin sa inyo ng mga DDS supporter vlogger, yun lamang ang dapat yung paniwalaan? Wala kayong sariling pag-iisip? Anak ng teteng, ika-anim. Pati ito mga tol. Dinamay pa. Ignore family members, relatives and friends who are against BP Sara and the Duterte family. They will only cause you stress and anxiety. Anak ng teteng, sisirain pa pamilya. Eh sa isang pamilya, merong minsan naniniwala sa Duterte, naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag-aawayin mo, hindi mo pagpapansinin yung mga kamag-anak mo dahil hindi ito kaayon mo sa political na paniniwala. Kalokohan yan. Gulat yung mga aso sa baba. Ang laking kalokohan nun. No, ang best way, huwag kayong mag-usap sa politika. Kung kayo'y magkaiba ang paniniwala sa politika bilang magkamag-anak, bilang magkaibigan, huwag na huwag niyong pag-uusapan ang politika. Hindi kayo magkakasundo. Nakakalungkot. Biruin mo, makikipagpatayan ka sa isang taong hindi ka naman kilala. Ako, hindi ako kilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Sila hindi kilala ni Sara Duterte, except yung mga malalaki ang pangalan na kilala ni Sara Duterte. Tapos pangkaraniwang tao ka lang, makikipagpatayan ka para sa mga yan, sa mismong kamag-anak mo, kaibigan mo. Kalokohan yun. Ako, kahit minamahal at sinusuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako makikipag-away sa kamag-anak ko dahil lamang sa politika. Ang ginagawa ko ngayon sa mga kamag-anak ko na DDS, nag-uusap kami pero hindi kami nag-uusap tungkol sa politika. Respeto ang tawag doon. No? Para hindi ko makita yung mga post nila, hindi ko na pinapansin yan. Never kong i-click para hindi mag-appear sa timeline ko. Ang dami kong mga kumpare na DDS. Nag-away ba kami? Minsan, meron, muntik. Pero, pagpapakumbaba sa isa't isa ang nangyari. After all, magkumpare, magkaibigan kayo. Hindi kayo dapat mag-away dahil lamang sa politika. Ikapito, sabi pa dito, watch and follow SMNI only. Naku ng teteng, and worse ito mga tol. Papayuhan ka ng ganito. Tanga ka ba para maniwala dito? Read the Bible and pray daily. Yan ang pinaka-worst dito. Magbasa ka ng Biblia at manalangin ka lagi. Eh yung papanoorin mo, katulad ni Maharlika, na puro kawalang hiyaan ang mga pinagsasasabi. Si Lorraine Badoy, na puro kasinungalingan. Si Harry Roque, si Rogando Sasot. Si Banat Bay. Magagawa mong manalangin. Tapos magbabasa ka ng Biblia samantala yung mga pinapanood mong tao kung magmura, kung ano ang mga pinagagagawa sa buhay. Anong tawag doon? Ipokrito o ipokrita. Balik tayo.
dito po sa balita, mga tol. Actually, Dito pala. begins in the executive. Gigit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Cheese Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions. Cheese Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, Oh, who hulog. has been very vocal and upfront on this issue. Laglagan na to, mga tol, ano? Pero isa sa mga concern ko, bakit kaya wala nang ganitong nangyayari? Andali hanapin ko lang. Nagtataka lang ako. Mukhang nasira na talaga ang samahan ng magkakamag-anak eh. Ito nakalulungkot dahil sa politika. Ito yung mga previous engagement ng Romualdez Marcos, no? Makikita po ninyo sa picture na ito in the past, yung napakasayang samahan ng pamilya, either lunch or dinner. Nandyan ang mga Marcoses, nandyan ang mga Romualdez. Oh. Napansin nyo ba, mga tol? Wala nang mga engagement na ganito ngayon. Bakit? Yun ang malaking katanungan. Kasi kung ang mga akusasyon ay akusasyon lamang at wala talagang tinitindigang katotohanan, hindi dapat mawala yung mga ganito. After all, political lang yan. No? Ngayon, kung sineshape up ang perception ng public at the expense of the family, medyo masakit po yun. Kaya ang tanong ko sa akin sarili ngayon dito, may katotohanan ba talaga ang mga alegasyon para ang ating beloved president perhaps umiiwas na sa ganitong sitwasyon? No? Totoo ba ang mga akusasyon kay Congressman Martin Romualdez? Malalaman natin yan. Eventually, kapag umakyat na ito sa korte, yung akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, titingnan natin kung kayang tindigan ni Zaldico. After all, nahuli na siya. Ano ba ang latest kay Zaldico? Si Zaldico ay detenado. Nakakulong po ito. Huwag po kayong maniniwala kay Harry Roque, mga tol. Siya po ay nakadetain sa Czech Republic under po ng immigration law siguro nila doon dahil wala po siyang kaukulang travel documents. At sinabi na rin sa balita na wala talagang Portuguese passport itong si Zaldico. The moment na dineprive ang iyong freedom of movement or liberty, kahit ikaw ay nasa hotel lang, which I believe hindi ganoon sa Czech Republic, detenado ka na noon. Ngayon, bakit hindi nagbibigay ng advance information or update lagi ang gobyerno? Kasi sinasabi po sa balita na yun ang kahilingan ng Czech authorities. Irespeto yung proseso. Kaya hindi basta-basta nagbibigay ng impormasyon ang ating gobyerno. Pero naniniwala ang ating mga taong gobyerno na eventually mapapauwi sa pangunguna ng ating Pangulo itong si Zaldico. At lahat ng mga aligasyon ni Zaldico, including his allegations sa ating Pangulo, tingnan natin kung titindig yan. Dapat madinig natin ito, mga tol. Lahat ng akusasyon. Kasi naniniwala tayo na dapat magkaroon ng pananagutan on the other hand kay Sara Duterte. Kaya hinahangad natin na mapakinggan ang mga akusasyon laban sa kanya, ang mga ebidensya. Huwag tayo maging selective. Kung may mga akusasyon sa ating Pangulo, dapat malaman din natin yan. And once and for all, ma-clear sa pamamagitan ng kung anumang appropriate legal forum. Which in this case, the only thing na magagawa nila sa ating Pangulo is to file impeachment on February 2027. Hindi pwedeng pailan ng kriminal na kaso si PBBM hanggang siya po ay Pangulo ng Pilipinas. Pero tingnan natin kung mangyayari yan.
Mga akusasyon lamang yan ni Saldico. Wala pang ang pinaguhugutan niya ng mga talagang dokumento na nagsasabi na ang Pangulo ay may kasalanan talaga, kung hindi testimonya lamang at gawa-gawang mga testimonya, partikular nung 18 nagpapakilalang Marines. Sa parte naman ni Congressman Martin Romualdez, mukhang may hinahawakan na ebidensya ang Ombudsman. Tandaan natin ito mga tol ha. Ang Ombudsman ay tanod bayan sa Tagalog. Prosecutorial arm, independent authority para sa mga sinasabing tiwali na taong gobyerno. Hindi yan makakapagsampa ng kaso sa hukuman kung walang ebidensya. No? Ngayon, kung may mga ebidensya, ang tanong, sapat ba ito para patunayan na may kasalanan si Congressman Martin Romualdez? Malalaman natin yan sa mga susunod na panahon. Ituloy po natin ang pakikinig po dito. Over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee. I do not agree sa sinasabi ni Lisa Jordan. Pasensya ka na. Unahin po muna ang BP impeachment. Hindi pa pwede yan. Wala tayong pinagkaiba sa mga Duterte supporter kung ganyan. Sabay-sabay dapat ito mga tol. Ang paghahanap ng pananagutan ay hindi po hinuhuli. Hindi rin po inuuna kung may mahuhuli. Dapat sabay-sabay. Kung naghahanap tayo ng pananagutan kay Sara Duterte at ngayon inaakusahan ang mga sinusuportahan natin, sabay-sabay dapat yan. Hindi pa pwedeng maging selective tayo, double standard ang tawag doon. Kaya nga ako, sa totoo lang, hindi ko to ikinakabahala eh. Hindi ako nag-aalala na makukulong itong si Congressman Martin Romualdez kasi naniniwala pa ako sa kanya ngayon. Sinasabi niya wala siyang kasalanan. Naniniwala ako sa kanya. Bakit ako mag-aalala? Bakit tayo mag-overreact dito? Dapat chill lang tayo. Huwag tayong tumulad sa mga DDS. Sinasabi walang kasalanan si Sara Duterte, pero overly reacting na. Dinadala pa yung sitwasyon sa Korte Suprema, and yesterday, group of lawyers na naman nag-file ng petition para pigilan ang ginagawa ng Committee on Justice. Tiwala! Sinusuportahan natin si Martin Romualdez. Sinasabi niya wala siyang kasalanan. Relax tayo. Walang kasalanan si Martin Romualdez ayon sa kanya. Bakit tayo mag-aalala? Darating din naman ito sa proper forum at doon na magkakalabasan. Kung mali ang ombudsman, malalaman natin sa korte. Kaso sinusuportahan din natin ang ombudsman eh. Paano? Saan tayo lalagay ngayon kung hindi sa pananagutan? Doon lamang sa tama at dapat. Pag may kasalanan si Congressman Martin Romualdez, dahil may mga ebidensya talaga sa kanya, ever, kondinahin natin. Pero ngayon, kakasuhan pa lang naman siya, total, sinusuportahan ko siya, susuportahan ko pa rin siya. But not necessarily, kung magiging blind-sided na ako sa isang part na tutumbukin ko lamang si Sara Duterte at hindi na itong kinakaharap ni Congressman Martin Romualdez. Kaya nga natin tinatalakay ngayon. At mamaya kay Sara Duterte. Huwag tayong ganon mga tol. Porket sinusuportahan natin, ipagpapawalang bahala natin. Pera po natin ang pinag-uusapan dito. Masakit ang katotohanan na tayo'y kumikita, binabawasan ng buwis. Kung kayo'y exempted sa tax, bumibili pa rin naman po kayo ng mga produkto dito sa Pilipinas. At may mga tax po yun. Lahat ng kilos po natin may kaugnay sa tax. Tapos nanakawin ng mga balasubas kung tawagin ng ating gobyerno. Tapos magiging selective tayo sa paghahanap ng pananagutan. But again, inuulit ko, at this point, naniniwala ako kay Congressman Martin Romualdez na wala siyang kasalanan. Pero hindi yan i-hold ang sarili ko na kung eventually mapatunayan pala na may kasalanan siya, susuportahan ko pa rin siya. Hindi na. Diba? Sabihin niyo, balimbing ako. Di bali nang tawagin niyo akong balimbing, basta lumalagay ako sa tama. Ang tawag kasi sa ganon, kapag alam mo nang may kasalanan, panatiko.
Walang pinagkaiba sa mga Duterte supporter. Di ba? Bakit ko sinasabing panatiko na kahit may kasalanan, sinusuportahan pa rin nila? Umamin na si Rodrigo Duterte. Pumatay siya ng tao. Bakit mo susuportahan ang taong pumapatay ng kapwa mo Pilipino? Umamin na siya mismo. Sa napakaraming pagkakataon. Bakit mo susuportahan ang isang pagkakataon at ipapagtanggol mo pa, nakitang-kita mo naman na napak ng tao si Sara Duterte? Basag ang mukha ng sheriff. Magagawa mo pa rin suportahan? Ipagtanggol? Dapat kahit supporter ka niya, mag-hold the line ka na doon sa bagay na yon. O wag ka na mag-react, wag ka na magkomento. Tama yon bilang supporter. Pero yung pangangatwiranan mo pa yung pananapak ng tao sa isang walang kalaban-laban na public servant, maling-mali yun. Panatiko na ang tawag doon. Balik tayo dito. In the previous Congress, there were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration and past administrations as well. Bukod naman sa precautionary hold departure, Read between the lines. Marami siyang nalalaman sa kasalukuyang gobyerno at sa nakaraang gobyerno. Ano ang ibig sabihin ni Congressman Martin Romualdez dyan? Kasi pag sinabi mong marami kang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon, kasama na doon si Pangulong Bongbong Marcos. At diyan magkakaroon ngayon, sigurado ako, ng pagkakabahagi-bahagi sa atin. Dito natin makikita kung sakasakaling tutumbukin ni Congressman Romualdez si PBBM, kung sino ang nasa side ni Martin Romualdez at kung sino ang nasa side ni PBBM. Pero sa ngayon, di muna tayo mamimili. Kasi ang dapat na pagpili, doon lang tayo sa tama at dapat. No? Kung eventually, madadamay si Pangulong Bongbong Marcos dito, at manggagaling ito kay Congressman Martin Romualdez, I hope not, siya magpatunay. Siya ang magbigay ng mga ebidensya na merong sangkot sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero so far, alam naman natin kung sino-sino na yan. Without isama, kumbaga, itong si PBBM. No? Sino-sino ba yung mga nasa administrasyon na ngayon pinapanagot na unti-unti? Nandiyan si Manuel Bunuan, ang dating sekretary ng DPWH. Ang dating sekretary ng DBM, si Amena Pangandaman. Ang maglolo, tama ba maglolo? Na si dating executive secretary Lucas Berzamin at yung kanyang apo na si Adrian Berzamin. Yan yung mga talagang tinutumbok ng investigasyon ngayon. Kaya nga yung mga DDS, particular si Harry Roque, di ba sabi niya sa maglolo, kumanta na kayo. At parang sinasabi niyang ituro nyo si PBBM. Sino ba ang ituturo ng mga yon? Either yung Senate President, former Speaker, or pinakatutumbukin sa uli, si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkakawatak-watak ang nangyayari dito ngayon, kung sakasakali. And tama naman si Congressman Martin Romualdez na hindi siya nagsasalita sa mga unang pagkakataon kasi nagkokos talaga ito ng divisiveness, pagkakabahagi-bahagi. Pero dahil nga po ipit na siya ngayon at parang siya yung tinutumbok lamang ng investigasyon ng ombudsman, nagsasalita na siya. Pero lubos-lubosin niya na. No, yun ang panawagan natin kay Congressman Martin Romualdez. Total, pinangunahan nyo na. Sinabi nyo na marami kayong nalalaman sa nakaraang administrasyon at kasalukuyang administrasyon. Baka pwede pong makipagtulungan na kayo sa pinsan ninyo na tinatawag na balasubas ang mga nagnanakaw sa pondo ng bayan.
Total, wala kayong kasalanan eh. Sabihin nyo na, kay Pangulong Bongbong Marcos, ano yung mga nalalaman ninyo? Congressman Martin Romualdez. Order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abisong kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Pakinggan natin ngayon yung kabuuan ng speech nitong si talumpati, mensahe rather, nitong si former Speaker Martin Romualdez. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law.
The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and Narinig ninyo yung sinasabi ni former speaker dyan? Command responsibility, ang tinutukoy niya, executive branch of the government. Sino bang merong command, control sa ehekutibo? Si Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung mga vlogger na ayaw kay Speaker Martin Romualdez, katulad nitong si Mike Cervera, ang tawag sa atin, Martinico. No? Atin, kasi ako naman, nasa gitna lang ako dito mga tol eh. No? Doon lang ako sa tama at dapat. Pag walang kasalanan nga si Sara Duterte, segue ako ng bahagya. Hihingi ako ng paumanhin sa mga supporter nila eh. Pasensya na kayo. Wala palang kasalanan si Sara Duterte, nagkamali ako. Pero di mangyayari yon dahil may kasalanan talaga si Sara Duterte sa paniniwala ko eh. Tapos isa pang vlogger, si Sangkay Janjan. Oh, ano sabi niya? Pinapipili niya na. Ito na. Oh, pinapipili na kayo mga loyalista. O PBBM supporter, kasama na tayo rito. Mga loyalist, mamili na kayo. Kay BBM ba talaga ang loyalty nyo? O kay Romualdez? Sooner, ang ituturo ni Romualdez ay si BBM just like Saldico to have a pre-exit. Tingnan natin. No? Let's see. Pero ako ayoko kasing husgahan sa ngayon si Martin Romualdez. Iba kasi yung sitwasyon kung bakit sa paniniwala ko inuhusgahan ko sa kabilang banda si Sara Duterte. Totoo naman na nagmura siya. Nagbanta siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nga namang i-deny ko pa sa sarili ko yon. 'Di ba? Yun lang ang pinangahawakan ko kung tutuusin sa impeachment laban kay Sara Duterte. The rest, confidential funds. Sige, patunayan ninyo kung talaga may kasalanan dyan si Sara Duterte. Pero hindi na maikakaila na pinagbantaan ni Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, at even itong si former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, sa mga sinasabi po dito ni Congressman Martin Romualdez, mukhang may tinutumbok na siya. At tingnan natin kung tama ang observation ng mga galit sa kanya, na mga PBBM supporter or loyalista na katulad nila Sangkay Janjan, nina Mike Cervera, kung totoo ang mga sinasabi nila eventually dito kay Martin Romualdez. Sa ngayon, bigyan natin ng benefit of the doubt. No? Still presumed innocent itong si Martin Romualdez. Like Sara Duterte, presumed innocent pa rin naman siya. implementation on the ground, then in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not Ang layo-layo naman sa topic niya, dinadami nyo na naman si Senator JB Ejercito rito. Wala sa topic si Senator JB, dadamay nyo na naman dito. Pero sagutin ko yan, bakit po ba ayaw pumirma si JB sa senador? Hindi ko alam ang sagot. Ang una niyang ibinigay na sagot sa akin, kailangan niya daw mabasa yung mga report. Pangalawa, kayo naman ang tatanungin ko, bakit lagi na lang si Senator JB tinitira ninyo? Hindi lang naman si Senator JB yung hindi pumipirma. Tanungin ko kayo ngayon dyan, particular ikaw, Luisito Marcilla Binan City. Bakit si Senator JB lang ang tinatanong mong hindi pumirma? Ang dami-daming mga senador na hindi pumirma. Si Senator Rapi Tulfo, Mark Villar, Lauren Legarda, Sherwin Gatchalian, Mig Subiri,
The rest of the DDS senators hindi pumirma. Si Pia Cayetano, ang daming hindi pumirma. Bakit ang tutok niya lang lagi kay Senator JB Ejercito? Ang layo-layo sa topic, binabanggit niyo pa rito. Anyway, balik po tayo dito. conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the Hindi pala loyalista, sabi naman ni Miss Lizzie. Hindi naman loyalista, yan si Sangkay at si Mike. Ganun ba? Sabi nila loyalista sila. Parehas nilang nakausap pa si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. 'Di ba may interview pa nga si Sangkay dyan kay PBBM during that time na civilian si Pangulo nung natalo siya sa pagka-vice presidente. Kung hindi ako nagkakamali, parang in-upload ni Sangkay yun. Years na, no? Matagal na. Hindi pa milyon yung kanyang subscriber dito sa YouTube channel. At ang pakilala nila sa kanilang mga sarili, mga loyalista sila. Ano ba pamantayan para maging loyalista? Di ko alam yan eh. Mga tol. Kasi ako di ako loyalista. No? Tatawagin kong sarili ko loyalista 46 years old pa lang ako. Hindi ko nga kilala ang dating Pangulong Edralin Marcos Sr. Kaya ako para sa akin, ang mga kaidaran ko, wag natin sabihin na tayo loyalista. Maliban kung nag-aral kayo talaga ng kasaysayan at ang mga magulang nyo loyalista na ipamana na sa inyo yung pagiging loyalista. Pero yung bagong sibol ka pa lamang sa politika, ngayon ka pa lamang nagsasalita katulad ko sa politika, sasabihin mo loyalista ka na kagad. Baka mas maniwala pa ako kung loyalista ka ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi ngayon pa lamang si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente eh. Maliban kung sinusuportahan mo na talaga din siya simula nung siya'y maging gobernador, maging kongresista, maging senador. Tanungin ko kayo, ulitin ko kayo mga tol. Ano ba pamantayan ninyo para maging loyalista? Kasi ako, hindi ako loyalista. Tanong po yan, lehitimong tanong po yan. Sana may sumagot sa ating mga manunood. The allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. Etong sinasabi ni Congressman Martin Romualdez dito, logic. Logic yan eh. Hindi po yan matter of defense. No? Kasi, alam niyo, pwede kang maging corrupt, pwede kang maging tiwaling taong gobyerno nang hindi ka mismo doon sa lugar ninyo gumagawa eh. I am not saying na gano'n ang ginagawa. Ang pinapaliwanag ko lang dito mga tol, logic, that is not a matter of evidence. No? Kung ang akusasyon kasi, kung babalikan po natin ang salita ni Ombudsman Boyeng Remulla, hindi naman po plunder so far. No, although tinatawag ng Ombudsman na master plunderers ang dalawa, si former Senate President Chis Escudero at former Speaker Martin Romualdez. Sa kanila nang galing yung salita na yun. Master plunderer, quote and quote tayo dyan. Biglang nawala sa isip ko yung sasabihin ko next ano. Anyway, nag-lapse yung memory ko. Tuloy muna tayo You would dito. have seen it in Tacloban. But I Ayun. say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has zero ghosts and zeros. Yan, matter of defense yan. Logic and kung matter of evidence, tingnan natin kung titindig yan. Pero ang isinampang kaso so far kay Congressman Martin Romualdez ay money laundering. No? Ang money laundering mga tol, hindi ko na maalala yung mga particular figures. Tagal ko na kasi hindi nagtuturo. Pero ganito lamang, simplihan ko yung paliwanag dyan. Ito yung kaparaanan na paglilinis ng pera na galing sa marumi. Sa ilalim po ng ating batas, meron pong tinatawag na predicate offenses.
Nawala yung ilaw natin. Yung predicate offenses, ang ibig sabihin po nito, ito yung mga krimen